Hello, magandang umaga po. May tanong tayo na itatalakay ngayon. Pwede ba na yung mga senador na klaro na pabor kay Sara paalisin, pa-inhibit sa trial ng impeachment? Ito po, yung tanong na ito ay nabuo sapagkat po ay mukhang desperado na. Desperado na yung desperado yung mga prosecutor. Kasi alam nila na hindi na mas marami ang bilang ng pabor kay Sara. Kaya nagharap sila ngayon na sana paalisin nila yung mga senador na klarong papabor kay Sara. Yan po ang gagawin nila. Yan po ang plano nila. Ang tanong, maganda sana yan kung pwede. Ang tanong, pwede ba? Alam mo, ang pinakamabilis natin ng pagbasihan, kasi hindi pa naman nangyari yan. Hindi kagaya nung sa korte, pag umalis ang judge, papalitan ng bagong judge. Pero sa impeachment court, walang ibang pwedeng pumalit. Kung sinong 24 na upo, hindi pwede siya papalitan ng ibang tao. Pangalawa, sa Amerika, ang pinakamabase natin, ang pinakamalapit nating pagbabasihan. So, kung sa Amerika, ang pinakamalapit nating pagbabasihan, ano po ang sa sistema sa Amerika? Sa Amerika po, ang sistema nila po, Madam Leila de Lima, sa Amerika po, ang sistema po ay iba. Ang sistema rin po ay upon the votes of 2/3 of all senators present. Yan ang eksaktong words ng Konstitusyon ng Amerika. O ipakita ko, ipabasa ko yung Konstitusyon ng Amerika para makita nyo hindi ako nanghuhula dito. So, ito po sa Amerika. Nakita na ba nyo may highlight ko? Yan yung basahin natin sa Amerika. The Senate shall have the sole power to try all impeachments. When sitting for that purpose, they shall be on oath or affirmation. When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside, and no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of the members present. Ha? Kailangan ang present member lang ang buboto, 2/3 sa Amerika. Pero kung ipe-present mong lahat, mayroong 100 senador ang Amerika. So, kailangan 67 votes para makakonvict. Pero, pwede sa kanila na hindi lahat ay magiging sasali. Pwedeng iba ay recusing themselves. Hindi sila sasali sa deliberation. Halimbawa, sabi niya, ayoko kasi kapatid ko si Sara Duterte, hindi ako pwede magboto. Ganon. Tapos narinig naman natin yung mga senador, iniiwasan nila magkwento kung kanino sila kakampi. Kumbaga, parang pinipreempt na nila ang magiging resulta ng hearing. Pero, ladies and gentlemen, hindi po pwede na mababawasan na aalis ang ibang senador sa Pilipinas na sistema. Bakit po? Kasi simple lang po ang dahilan. Sa Pilipinas na konstitusyon, talagang inuutos na dapat ang lahat ng senador ay buboto. Yan po ito sa konstitusyon natin, basahin natin para klaro. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senators shall be on oath or affirmation. Kinopya lang yun sa American Constitution. No? When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. Kinopya rin sa American Constitution.
But no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all. Yan ang matindi. Of all members of the Senate. Of all members. Ibig sabihin, kahit absent siya, kailangan ang sukatan pa rin ay 24. Kung may mamatay man isang senador, sukatan pa rin 24. Kung mamamatay ang 3 senador, sukatan 24. Pero kung namatay, 9 na senador, ay hindi na matuloy ang impeachment kasi ang 9 hindi makaboto. Ang hindi makaboto, ang kailangan na kasi may obligasyon na magpapatunay na panalo sila ay ang boto na tatanggalin si Sara. So, ibig sabihin, tingnan mo doon, ilan ba ang nakuhang boto? Kailangan po ang boto na 16 kasi 2 times 24 equals 48. Divided by 3, di 16. So, kailangan 16 na senador ang boboto. So, kung namatay ang 8, kailangan makuha niyang 16 para makonvict, matalo yung inaakusan. Kung namatay ang 9, wala na, panalo na ang panalo na yung si Sara. Kung hindi mamatay, okay lang. Pero ibig sabihin, napakaluwag ng chance ni Sara manalo. Bakit? Kasi ang obligasyon ay nasa kamay ng nag-akusa. Kailangan nila makakuha ng 16 na boto. Si Sara hindi na kailangan kumuha ng 9 na boto. Ganun po ang sitwasyon. Ngayon, nag-anunsyo si Bato de la Rosa na pagdating daw sa impeachment, sigurado na sila na panalo na si Sara, kaya naasar si Leila de Lima. Walang kwenta kaya kakaso-kaso at alam mo na talo ka. O sino yung 9? Ang 9 po ay si Bongo, si Bato, pangatlo si Marcoleta, pang-4 si Ruben Padilla, pang-5 si Alan Peter Cayetano, pang-6 si Camille Villar, pang-7 si Amy Marcos, pang-8 si Erwin Ticalon Tolpo, pang-9 si Lito Lapid, isa pang kurap. Dapat hindi nyo binoto ito. Mga kakamping, dapat hindi nyo binoto to. Mga BBM, dapat hindi nyo binoto to. Tuloy, bumoto pa sila pabor kay Sara. Ano nangyari ngayon dyan? Sabi ko sa inyo, balimbing itong dalawang ito Walang utak yan. Walang prinsipyo. Kung buboto si Erwin Tolpo dyan, natural, maglalaro sila sa dalawang ilog. Ilog ni Marcos tsaka ilog ni Duterte. Kasi may balak tumakbo si Rapi Tolpo pagka presidente o vice-presidente sa 2028. So, kailangan ni Erwin Tolpo ang suporta ng maka Duterte at saka maka BBM. Ganun po ang mangyayari dito. So, ladies and gentlemen, wala na tayong magagawa. Ano pang ibig sabihin? Leila de Lima, your proposal na magpa-inhibit ng kahit sinong senador ay wala rin kwenta kasi pag inalis mo si Bato, ka-count niya na boto pabor kay Sara. Tandaan yung hindi boboto, count niya pabor kay Sara. Kung umalis yung 9, hindi na kayo makakakonvict kasi ipa-inhibit mo, paalisin mo 9. Ang boto nyo, 15 lang. Ganun po ang mangyari. Hindi nyo ba naisip yon? Ang tatalino nga naman ninyo Basahin nyo, hindi to US Constitution. This is not the United States of America. This is the Philippines. Kaya ganun po ang mangyayari. Kaya, sa totoo lang, ulitin ko lang, padamihan lang po ng kakampi ito ang larong impeachment. Impeachment court kung tawagin, nagpipresenta ng ebidensya. Pero hindi bawal sa mga senador na magiging bias. Hindi sila bawal sa kanila magiging bias sa kung sino mo sa akusado. Pabor o kontra. Hindi po bawal. Kasi ito, hindi naman to pure court. Ito po ay paramihan ng boto.
Tandaan nyo, ang lahat ng mga senador, pag bumoto po, ang iniisip nila, lalo na yung mga magpapahalal sa 2028, ang iniisip nila, sino kaya makatulong sa akin pag election sa 2028 na para mahalal ako ulit? Ay di, si Sara. Kasi tested and proven na yung power ni Sara pag endorso. Last minute na niya tinulungan si Camille Villar tsaka si Amy Marcos. Panalo! From number 18, umakyat. Yan po ang power. Wala akong magagawa, hindi ako makasara. Sinasabi ko lang kung ano ang totoo. So, sino papahalal? Si Loren Ligarda? Hindi nga nilista ni Bato, pero sigurado ako magsasara yan. Sino pa magpapahalal ulit? Si Chis Escudero, magpapahalal ulit yan. Sigurado ko, boboto kay Sara yan. Si Mig Zubiri, magpapahalal ulit, ay boboto kay Sara yan. 3 na. Si Joel Villanueva, graduating, pero kailangan tatakbo si tatay niya, si Brother Eddie Villanueva ng senador. Kaya kailangan bumoto siya pabor kay Sara. Sino pa? Si Rapi Tulfo, sabihin mo na, huwag mo na isama. Pero baka sasama kay Erwin yan. Kasi alam niya Rapi Tulfo na hindi niya kaya si Sara talunin. So, gusto niya, sasama siya kay Sara, bubuto siya kay Sara, at tatakbo siyang Vice President ni Sara Duterte. Nakikita ko na yan. So, 5 boto na. Idadagdag mo sa siyam na naipon ni Bato. O sino pang iba? Si Win Gatchalian, graduating. Pero papasok si Rex Gatchalian, papatakbo niya senador. Kaya boboto para kay Sara, 6 na. Sino pa? Si Mark Villar, tatakbo, boboto para kay Sara kasi kailangan pa niyang mananalo ulit sa sunod eleksyon. O, 7 na. Si Ruben Padilla, hindi ko na binilang si Ruben Padilla. Sino pa? Si Chis Escudero, binilang ko na. O yung mga basta ganun po ang pinakasitwasyon natin. Ladies and gentlemen, yan po ang buhay sa Pilipinas. Panay politika na lang. Kaya hindi po tayo umaasinso, panay politika na lang. Kahit po sa korte natin, na totoong korte, hindi ka makakaasa na makakakuha ka ng 100% justice. Marami po, kung ayoko lang manira ng korte natin, pero marami po akong personal na aktual na karanasan sa ating mga judges. Lalo na yung mga korte, mga judge na malayo sa Maynila. Akala mo mga hari sila. Akala mo mga hari dito. Ganun po yun. So kaya, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Bayan, magandang umaga, Madam Leila de Lima. Wala po, pasensya na po, desperado na po talaga yung mga prosecutor. Alam na nila kasi talo sila eh. Oh, Paulo Ortiga, kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi ka pa nanalo. Zia Adyong, hindi kayo mananalo. Kahit ilang mirigrespetos pa yan, pakita nyo. Kahit 1,000 mirigrespetos, hindi kayo mananalo. Sino pa? Yung mayabang doon, si Lawrence Defensor, hindi ka naman kay Miriam eh. Ang talino ni Miriam, hindi mo nakuha. You fail too far in comparison with your aunt, Miriam Defensor Santiago. Sino pang iba? Si Luistro? Wala yan. Hindi. Madam Luistro, hindi po kayo trial lawyer. Kakainin lamang kayo ng mga batang trial lawyers, ng mga abogado ni Sara. Mind you, hindi sa pagalingan sa utak yan, pagiging abogado kong paglilitis ang pag-usapan. Ang galing dyan, pamanoy-manoy, street smart. Ang kailangan dyan, street smart. Ano pa? Sino pang iba? Si Romeo Acop, hindi kita narinig. Minsan hindi kita nakita sa korte. Siguro ikaw ay multics lawyer lang eh. Alam mo yung mga multics lawyer?
Mga abogado na walang ibang ginagawa ko na mag-file na lang ng motion for extension of time. Anak ng... Oh. Ang mga abogado ang mga prosecutor ay mga abogado de la misa lang yan. Ang kayang gawin lang nila, magiging multics lawyer lang yan. Ay, nako. So, hanggang dyan na lang tayo. Oh, yan. Alan Jaba, salamat host. Oh, guting ko. Maging fair ba ang Congress? Hindi mo po ma-expect ang Congress na magiging fair. Tandaan nyo, this is a political exercise. This is not true justice. Maniwala kayo sa akin. Paramihan po ito ng kakampi. Hindi po ito paramihan ng ebidensya. Alam mo ba yan? Ha? John Asidre, paramihan po ito ng kakampi. Hindi paramihan ng ebidensya. Jorgo, salamat host. Tandaan nyo, si Miriam Santiago, si BBM, si Joker Arroyo ay pumirma, ay bumuto na innocent si dating Chief Justice Renato Corona. Kahit na malakas ang ebidensya na marami siyang pera sa kanyang bangko. Tama naman ang desisyon ni BBM tsaka ni Joker, tsaka ni Miriam Santiago. Bakit? Kasi pagkatapos ng impeachment, kinasuhan siya sa Sandigan Bayan. Inakwit siya ng Sandigan Bayan, ibig sabihin kulang ang ebidensya. Ang kawawang CJ Corona, namatay na lang nasa sama ng loob. Alam ko yung namatay sa sama ng loob. Boss Jenny Maidas Marquez. Hilario Castro, tama ka katoto. Ilalampaso lang sila ng mga abogado ni Sara. Alam mo, kahit ako lang isang abogado ni Sara, kung pwede lang ako, kakainin ko kayo lahat. Sa totoo lang. Ito pa lang, tandaan ninyo, una pa lang, tandaan nyo, mananalo si Sara sa Supreme Court. At hindi man maggalaw pa ang Supreme Court kasi alam ko, takot ang Supreme Court gagalaw, ayaw makialam. Kaya ang mangyayari po niyan, ang gagawin nila ng mga abogado ni Sara, andyan naman si Marcolita, magsasampa mga abogado ni Sara ng motion to dismiss. On the ground, number one ground, improper and fatally defective verification. Ano bakit verification? Dapat kasi nakasaad sa Constitution na ang impeachment complaint na pinirmahan ng isa sa bawat 3 congressmen ay dapat verified. Anong ibig sabihin ng verified? Kailangan nabasa nila ng buo. Pangalawa, naintindihan nila ng personal. At sasabihin nila, personal nila na alam ang mga bawat salita na binabanggit. Kung hindi man na personal na alam nila na yan po ay kasama sa genuine records. So ngayon, ano ang dahilan? Sa tingin nyo kaya, ano ang dahilan para sabihin ko na madidismiss lang ang kaso? Sabi ko sa iyo, defective po ang pagkasulat sa kanilang tinatawag na impeachment complaint. Yung fourth impeachment complaint, defective ang kanilang, ito pakita ko sa inyo. Ito po, ang ipakita ko sa inyo, ang verification na defective. Ito yung verification ng House of Representatives. Yan, motion to dismiss kagad yan. O, yan ang batas, ng impeachment. O, yan ang batas. Sa rules of procedure in impeachment proceedings, dyan yan sa House of Representatives. Punta doon sa dulo. O, Rule 5. The complaint resolution must, at the time of filing, be verified and sworn to before the Secretary General of the members constituting at least 1/3 of all members of the House. The contents of the verification shall be as follows. We, after being sworn to in accordance with law,
depose and state that we are the complainants in the above entitled resolution or complaint for impeachment, that we have caused the said complaint and resolution to be prepared and have read the contents thereof, and that the allegations therein are true of our knowledge and belief on the basis of reading and appreciation of documents and the records. Ngayon, tanong, ladies and gentlemen, ang kapal ng isang kopya ay parang kasing kapal ng isang rim ng bond paper. Nabasa ba kaya yon ng mga lahat ng pumirma na 215? Sagot, hindi po. Bakit? Impossible to read, to happen. Bakit? Ilang kopya? Kahit sabi mo 20 copies. Yung isa, ilang minuto ba ubusin ng isang tao makabasa ng isang complaint, pati mga basahin niya isa-isa mga dokumento? Naku, isang tao kulang ang 10 minutes. 200 sila times 20 minutes. Sabihin natin 10 minutes na lang. Di 2,000 minutes. O divided by 60. Ilang oras yun? Ito. Kahit 2,000 minutes na lang, kasi marami silang kopya, divided by 60 minutes. 33 oras ubusin. Pero kung sabay-sabay, divided by 3, 10 hours. Divided by 4, sabi tayo 6 hours bawat isa. Na sila na 6 hours maubos. Basa. Ibig sabihin na patunayan ngayon ng mga abogado ni Sara Duterte na hindi ninyo nabasa. Pag hindi nyo basa, dismissed. Motu proprio automatic and dismissed. Ngayon may isa pang dahilan. Bakit ma-dismiss? Kasi po, yung actual na ginawa nila ay hindi naman nila kinopya yung kanilang batas sa House of Representatives. O ito, ipakita ko ang impeachment complaint na pinirmahan ng mga kapal mukhang pera. Ayan. Ito, tingnan nyo. Ito pakita ko sa inyo. Ito yung verified complaint for impeachment in the matter of the impeachment of the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Zimmerman Duterte, respondent. Yan. Tingnan natin sa dulo, sino mga pumirma? Dami dito pumirma. Yan dami pumirma. Yung pinakaunang pumirma, si Ferdinand Araneta Marcos, 1st District, Ilocos Norte. Number 2, si Aurelio Dong Gonzales, 3rd District, Pampanga. Number 3, si Manuel Jose M. Dalipi, natalo pagka-mayor ng isang seaman kasi badaya sa ayuda. Si Harden Jesus M. Romualdo, pumirma, taga Camiguin. Si JJ David Katara Suarez, 2nd District, Quezon City, Kawatan na congressman. Jefferson Conghon, 1st District, Zambales. Ana Villaresa Suarez, Aluna Partilis, anak na nanalo na naman ang asawa ni Suarez. Sa Francisco Palo, ano ba yun? 1st District, La Union. Ano ba pili doon to? Orlog? Hindi ko nabasahin. Ang dami nila. Daming mga kurakot dito. Okay? Ito po yung kanilang verification. Ito verification na basahin natin Anong wordings ginamit nila? Verified, subscribed, and verified before me on this blank day of February 2025. Dapat 50 at the House of Representatives, Batasang Pambansa Complex, Constitution Hills, Quezon City, by the complainants who are known to me and to me known to be the duly elected members of the House of Representatives who signed the foregoing complaint of impeachment. This instrument is in the nature of complaint for resolution for impeachment, consisting of 32 pages excluding annexes, signature pages, verification, and this page, and has been signed by all the complainants on the appropriate page. Ladies and gentlemen, napansin niyo ba? Hindi nila sinabi na that they have read, na nabasa at naintindihan, hindi nila sinabi. So, bagsak.
Dismissed. Okay? Tapos ang boxing. Patay na. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan. Sino gumawa nito? Yung mga congressmen na mga abogado. Sabi ko sa mga congressmen na abogado, mga walang kwenta yan. Ang pinakamagaling na abogado yung naglalaro sa korte, sa loob nyo na korte makikita. Yan ay mga hindi kurap. Kukundi lang kurap dyan. Okay? Okay. Siguro sa tingin ko tama na. You're the best, Attorney Kausing. Hindi ko na pinag-usapan natin ang merito. Kuha na lang, yung technical na lang. Pero fatal yun. Philly Bennett, you're the best, Attorney. Oh, salamat po. Go, Attorney. Bonifacio Ibalye. Baka mabaliktad pa, presidente pa ang ma-impeach. Endless Love. Matt TV. Tapos, Regal Felipe. Political agenda ang impeachment kay Inday Sara. Gusto nilang sirayan ang kanilang right to run for president in 2020. Imordibal, yan sa La Union. Oh, bakit nyo pa binuto? Imordibal, ito si Paulo Ortega. Dapat tanggalin nyo na yung mga Ortega dynasty sa La Union. Si Regent Ford, good afternoon, Attorney Kausing. Harty Bisislao Moises, hi sir, good PM. Hilario Castro, tama katuto. Ilang paso lang sila ng mga abogado ni Sara. Orgo, salamat host. Okay, hanggang dyan na mo tayo. At magandang umaga! Congressman Lila De Lima, Congressman Chel Jokno, Congressman Romeo Acop, Congresswoman Jerben Luistro, Congressman Lawrence Defensor, kakainin lang kayo ng buhay ng mga abogado ni Sara.